Magandang hapon po sa lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na misa, isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Richard Cruz, Cherry Cruz and family, Peya Cruz and family, Susan Vergara, May Francisco, Ines Sanchez, De La Paz family, Kevin, Jacqueline and Martin Mempin, Elvira Coronel, Wilfredo and Elvira Kiyat. Para sa kaarawan nila Pio Miguel Cruz, Jacqueline Mempin at Odi Perez. Para sa maagang kagalingan nina Ariston Espejo Sr., Sebastian Espejo, Edgar Cruz, Edralyn Gomez Rohel, Edith Gomez Kudyamat, at para sa kaluluwa nina Flaviana Nanaake, Eliseo, Maria, Beatriz, Pablo, Portia, Alfredo, Julieta, Antonio, Olympia, Catalina, Armando Sr., Socorro, Ricardo, Anita, Cipriano, Emilio, Cornelia, Evangeline, Oscar, Antonio, Angelita, Dennis, Frances, Gary, Mary Ann, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Pala yung konti. Ayan. Taas konti. Thank you.
Ikawalo ng Disyembre, ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Dinadalaw tayo ng Panginoon sa ilang o disyerto at pinupuno tayo ng biyaya ng pag-asa. Liturhiya. Ang panahong ito ay paghahanda sa tatlong pagdating. Una, ang pagdating ng Panginoon sa nakaraan noong siya'y isilang sa daigdig. Ikalawa, ang pagdating sa hinaharap sa wakas ng panahon. At ikatlo, ang pagdating niya sa misteryo ng pagdiriwang ng liturhiya. Bukas naman ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, patrona ng Pilipinas at ng ating diocese. Turo ng simbahan. Hindi sa Jerusalem ni sa Athena o Roma nagsimula ang pagliligtas ng Diyos, kundi sa disyerto. Sa lugar na ito, na tuyo, wala halos tumutubong halaman, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ibinuyangyang. Ang Diyos ay dinadalaw tayo sa disyerto at pinupuno tayo ng biyaya ng kanyang pag-asa.
Tumayo po tayo. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga Magandang kapatid. hapon din po. So tayo po ngayon taon ay nasa isang bukod-tanging sitwasyon. Ang 8 ng Disyembre, ang tinamaan ay araw ng Linggo. Nangyayari na po ito nung mga nakalipas na panahon, pero tila hindi pa naging ganong kalinaw ang dapat na maging mga banal na pagdiriwang, yung liturhiyang tinatawag. Ano ang liturhiya pagka ganitong nagsabay ang ikalawang linggo ng Adbyento? Sisindihan pala natin yung ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. At dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhing Maria, na ito po ay idineklara ng Santo Papa noong taong 1854 sa Roma. Ang nakakaalam lang nun, papaliwanag ko sa inyo mamaya, ang nakakaalam lang nun, yung mga eksperto, yung mga matataas ang pinag-aralang mga pare. 4 years later, 4 na taon, pagkaraan niyon, taong 1858, February 11, namumulot ng panggatong mga siit-siit na kahoy. Ang isang batang babae, pangalan ay Bernadette. Ang apelyido Subiru. Sila po ay mga French sa timog na bahagi ng Pransya. Malayong-malayo sa Roma, kung saan yung mga ekspertong mga matataas ang pinag-aralan na idineklara yung Immaculada Concepcion. May nakita si Bernadette sa kuweba, katulad nung sa taas. Isang babae. Nung malaunan, tinanong niya, sino ka po ba? Ang sagot ay, ako eka, ang Immaculada Concepcion. Nung iniimbestiga na si Bernadette, yung batang dalagita, tinatanong ng mga pare, ng obispo, ng mga taong matataas ang pinag-aralan, tinatanong, ano papakilala sa iyo yung di umano'y may nakikita ka doon sa kuweba ng Masabiel? Ano ang pakilala sa iyo? Siya raw po yung, ano ba yung Immaculate Conception? Nagitla. Paano malalaman ng isang batang na hindi nakapag-aral namumulot ng siit-siit na kahoy? Paano niya nalaman yun? Kung hindi ba totoo talaga na nagpapakilala ang mahal na Birhen na kalinis-linisang La Purissima Immaculada Concepcion. Mga kapatid, simulan po natin ang banal na misa
sa pag-amin sa ating sariling nagagawang kasalanan. Huwag kakalimutan, ang Birhen hindi nabahira ng kasalanan. Tayo, kada misa, sa simula ng banal na misa, humihingi ng tawad. Mamaya aawitin natin, Panginoon, kaawaan mo kami. Kasi tayong lahat, hindi katulad niya. Siya lang ang bukod tangi. Tayong lahat, makasalanan. At sa panahon ng Adbyento, ipinaghahanda natin ang pagdiriwang ng Pasko, isang napakahalagang bahagi nito. Hindi lang mga parol, Christmas tree, Santa Claus, kumukuti-kutitap na ilaw, Noche Buena, regalo sa mga inaanak, maganda lahat yan, maski ang simbahan may pamaskong gaya. Pero yung puso't kalooban, humingi tayo ng tawad sa ating mga nagagawang kasalanan. Sa pagtutuon natin sa birhing walang kasalanan, lalong tumitingkad ang ating pagiging makasalanan. Sabay-sabay po tayo may kababaan ng loob. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa isang saglit ng katahimikan, manalangin tayong lahat. Ang ating mga pangsariling mga kahilingan, mga natatanging biyaya na hinihiling natin sa pagnonobena. Ipagdasal po natin ang mga kaluluwa ng mga yumao, lalong-lalo na po ang nanaake na nagpasimula ng lahat ng ito, na hanggang ngayon nagbubunga pa rin ng mga espiritual na bunga sa ating lahat. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak na dumarating, huwag mong ipahihintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po tayo. Sa unang pagbasa,
Ipinahahayag ni Propeta Baruch ang mabuting balita para sa kaniyang bayan. Sa kanilang nalalapit na paglaya, iaayos ang mga daan at maglalakbay silang puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian, na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang lilima ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na dapat ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Naalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig
at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kaniya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes naman ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caipas ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan, anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisiyan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, ang wika niya. Sa gayon ay natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak. Titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko, papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po tayo, mga kapatid.
So tayo po ito po ay hindi naman unang beses na nangyayari. Dati ng every now and then, manaka-naka, merong mga taon na nagsasabay, tumatama sa araw ng linggo, ang piyesta ng Immaculada. Kaya lang ngayon, nagiging palinaw na ng palinaw, mas madali na ngayon pagka nagpaliwanag ang mahal na obispo sa Malolos, nakakarating na po sa buong diocese ng Bulacan dahil may social media. So dati-rati walang ganon. Kailangan may sulat o tatawag sa telepono, nalilito ang mga tao, kaya nagpapatuloy. Maliban mga kapatid, kung may mga lugar talaga na tulad halimbawa ang Malolos, yung katedral na yon, piyesta yon ng Immaculada talaga ang kanilang piyesta. Dito sa Barangay Concepcion ng Baliwag, merong piyesta rin ngayon ng Immaculate. Pero sa mga ibang mga lugar, tulad dito sa atin sa Bustos, dito sa bisita na ipinatayo ni Nana Ake, ay actually Birhen ng Lourdes. Ngayon, meron nga akong pinapaliwanag kanina, sa simula pa lang ng misa, Father, parang nag-homily na agad si Father. Sa simula pa lang ng misa, paupuin mo naman kami, baka mahaba yung sasabihin mo. Paupuin mo naman kami. Ako naman nakatayo, kayo nakaupo. So kanina, pinapaliwanag ko yung ugnayan ng Birhen ng Lourdes at yung Immaculada Concepcion. Mantakin yung anong kinalaman ng isang batang babaeng nasa mga... Alam nyo, narating ko na po ang Lourdes. Probinsya. Probinsya yon. Kaya lang naman medyo umunlad na yun Dinadayo na ng napakaraming mga hindi turista, kundi yung mga deboto. Dinadalaw, kaya yung pera na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo, pumapasok na sa kanila, yung bentahan lang na souvenir Yung bentahan lang ng mga rosaryo dun Yung mga hotel na tinutuluyan ng mga tao, na galing-galing pa sa iba't ibang bansa. Hindi ba dyan sa San Jose del Monte ng Bulacan meron dyang grotto? Yung grotto na yan pinagawa yan ng pamilyang Guanzon, kung di ako nagkakamali, Mendoza Guanzon. Gumaling sa sakit at karamdaman nung yung matandang Guanzon ay nagdumayo sa Lourdes ng France at ipinakopya niya. Yung talagang may kuweba rin ganoon, tapos may simbahan, tapos may bumubukal na tubig, may nilulubluban yung mga may sakit. Ginaya niya yun. Kaya lang, kasamaan palad, nagkaroon ng mga sigalot. Pero sa abot ng aking nababalitaan, parang umokay na yata. So, pwede na ulit. Parang iyon ay napailalim na sa diocese. Hindi naman talagang napailalim, kundi nasunod yung mga nangangasiwa ng lugar na yon, dinadayo. Nagkaroon na sila ng kasunduan ng mahal na obispo. Tandaan natin na sa mga bagay, kahit na anong bagay, na may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko, sa ating buhay espiritual, sa ating mga pananalangin, sa ating ugnayan sa Panginoong Diyos, ang otoridad ng simbahan ay hindi pwede nating laktawan. So yun mga kapatid. So medyo maingat din naman ang diocese natin sa Malolos kasi nagkaroon na po tayo ng mga malulungkot na karanasan sa larangang iyan. Natatandaan ko itong Santissima Trinidad sa Malolos, isang lugar yan. Yung grotto ng San Jose del Monte dito sa lampas lang ng Novaliches. O yan. So may mga ganyan tayong pangyayari at marami rin sa ibang lugar. Alam ko sa Tarlac, hanggang ngayon question mark yung monasteryo ng Tarlac. Meron pong mga ibang lugar na pinangunahan ng ating mga ordinaryong laiko. Sila ay nagkaroon ng mga special inspiration katulad ni Nana Ake na kapag gagamot, yung mga ganon. So yun doon nagsisimula.
So sana ito po ay maihahanap natin ng magandang paraan para magpapatuloy. Dapat magpatuloy, mga kapatid. Yung diwa na sinimula ni Nana Ake. At napakaganda, siya ay naggagamot. Yung Birhen ng Lourdes, puntahan yon ng mga may sakit. Sa katunayan, yung February 11 na fiesta ng Birhen ng Lourdes ay itinanghal na ng Santo Papa bilang pandaigdigang araw ng pananalangin para sa mga may sakit. Talagang naghihimala sa Lourdes. Meron na pong ospital sa tabi ng simbahan doon para kung may mga taong magsasabing sila ay pinagaling ng kanilang pananampalataya sa mahal na Birhen ng Lourdes, merong mga doktor na gagawa ng mga examination, mga laboratorio, mga x-ray, CT scan, MRT, lahat ng mga bagay na yan para matiyak na totoo nga. Hindi maipaliwanag ng kakayahan ng mga doktor kung paano gumaling ang pasyenteng ito. Talagang sa pananampalataya sa Diyos, kaya siya ay gumaling. So yung mahal na Birhen ng Lourdes at yung mga may sakit, meron yang napakalalim na kaugnayan na hanggang ngayon, mga kapatid, ako'y nakarating na dun 2009. Ako po ay nakaranas din ng kakaibang karanasan. Meron po dong lubluban, parang bathtub, pero walang tiles, simento lang. At ang tubig ay maginaw kasi nung time na yon, medyo taglamig pa sa bansang France. E di ako, dahil medyo malamig pa ang panahon, may suot kaming hindi lamang pang ilalim dito sa taas ng katawan, pati dito mula sa bewang pababa, merong isinusuot na para hindi ka giginawin. Sa madaling salita, nung ako ay lumublob, hinubad lang yung mga panlabas na damit, pero yung panloob na damit, nananatili. Abay hanggang bukong-bukong ng paa yun mula bewang. Abay sa madaling salita, nung ako'y umahon, basang-basa at tumutulo. Tumutulo talaga doon sa tubig na yon na di umano ay mapaghimala, nakapagpapagaling. Tumutulo talaga yung damit ko, as in yung buong katawan ko hanggang liig. Tapos, hindi ka naman pwedeng lumabas ng doon sa mga paliguan, lubluban na yun na naka-underwear. Aba dapat isuot ang damit. Di isinuot ko, tumutulo yung damit kong panloob. Isinuot ko yung panlabas. Naku mga kapatid, pagkaraan lang ng ilang minuto, parang naramdaman kong natuyong bigla. Natuyo. Tumutulo yun nung umahon ako Hindi ko naman pinipigaan yun o pinipilipitan. Paano ko pipilipitan ng damit na suot-suot ko? Sinuotan ko ng pantalon Aba, nung pakaraan lang na ilang minuto ba't parang natuyo lahat? Paano nangyari yun? Tapos nakita ko rin doon yung isang professor ko na sa loob lang ng ilang araw ay naka-schedule ang aking pagde-defend ng masteral thesis. Nakita ko nandoon. Sabi ba naman sa akin, ano ginagawa mo dito? Kasama ko yung mga kababayan kong Pilipino, mga nagtatrabaho sa Italy. Umarkila kami ng aircon bus, magdamag, maghapon, mula dun sa aming lugar sa Northern Italy hanggang makarating sa timog ng France. Ibang bansa na yon. Magdamag, maghapon ang biyahe. Puro expressway pa yon. Walang traffic, puro expressway. Di kasama ko yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na nagnanais magdebosyon sa mahal na Birhen. Nakita ko ba naman yung professor ko? Di ganon, di sabi ko, ako'y nananalangin din. Sabi ba naman, hindi ba dapat ikaw'y nag-aaral? Hindi ba dapat ikaw'y nagre-ready at magde-defend ka nga ng iyong thesis para makagraduate? Siyempre, ako'y may dalang mga nire-review ko kahit na bumibiyahe sa bus. Di ganon, pagkaraan ng ilang araw, nagkita na kami ulit sa Roma, mga kapatid. Matagumpay kong na-defend ang masteral thesis, nakagraduate. At kung hindi naman mamasamain, baka sabihin ng mahal na Birhen, ako'y nagyayabang.
magna cum laude. Honor ang nangyari sa akin doon. So ito yung mga himala ng Mahal na Birhen na hindi ko makalimutan. At yung Mahal na Birhen ng Lourdes, naghihimala talaga. Mga kapatid, gabi-gabi may prosesyon doon. 2 araw lang yata sa buong taon. Maski bisperas ng bagong taon, may prosesyon doon. Yun lang Biyernes Santo ng gabi at saka yung gabi ng Pasko. Doon lang may pahinga. Pero gabi-gabi, ewan ko lang, pag masama ang panahon, siguro nakakancel din. Pag sobrang lamig, umuulan ng yelo. Pero doon sa dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes, kailanman hindi nawawalan ng mga deboto. Kaya yung lugar na yun umunlad na. Biruin nyo ba naman, mula 1858, mahigit 100 taon na dinadayo siya ng mga deboto. Ngayon, nabanggit ko nga sa inyo kanina na ano naman ang kaugnayan ng Mahal na Birhen ng Lourdes at ng dakilang kapistahang pinagdiriwang natin tuwing 8 ng Disyembre, na ito pong kalinis-linisang paglilinis sa Mahal na Birhen, hindi ito ordinaryong pamagat ng Mama Mary sa Pilipinas, ito po ang patron ng buong bansa. Hindi si San Isidro, hindi ang Santo Niño, hindi si San Antonio, hindi si San Roque, hindi si San Pedro, si San Jose man, ang patron ng bansang Pilipinas, ang buong bansa ay nakatalaga sa Immaculada Concepcion. Kaya ang December 8, isa yan sa 3 pistang pangilin na natitira sa ating kalendaryo. Tinanggal na nga yung iba nilipat na sa linggo at nang matiyak na ang tao'y sisimba. Pag sinabing pistang pangilin, obligado ang pagsisimba. Kahit na anong araw pa yan. Kahit na yan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes o Sabado, ituturing yan na parang araw ng linggo. 3 na lang yan. Ngayon taon, yung 8 ng Disyembre, tinamaan ay linggo. Di talaga nakakapagsimba tayo. Pero yung ikalawa, 25 ng Disyembre. Ngayong taon, ang araw ng Pasko ay Miyerkules. Nagsisimba ang tao. Pwede yung gabi ng Noche Buena, Martes ng gabi. O kaya sa maghapon ng December 25. Obligado. Kinukumpisal. Father, hindi po ako nakapagsimba araw ng linggo. Hindi po ako nakapagsimba piyestang pangilin. Tinatanong ko yung mga kabataan, tinatanong ko, ano-ano ba ang piyestang pangilin? Hindi alam. Alin, bibigyan ko kayong kalendaryo pag wala kayong kalendaryo. Ano ang piyestang pangilin? Ilan? Ilan meron? Hindi alam. Baka tanungin ko yung mga sekta, mas alam pa kaysa sa Katoliko. Buti pa yung mga sekta, alam na alam ang Bible Alam na alam yung mga tungkol sa Katoliko. Inaalam nila para kanilang pulaan at siraan yung mga Katoliko na dapat ay tumatalima. Hindi alam. 3, number 1, December 8. Salamat sa dating Pangulo. Yung Pangulong nagmumura, nilalait-lait ang mga pare. Inaaway ang simbahan ni Pangulong Duterte. Siya lang ang nakapagdeklara na ang December 8 National Public Holiday sa bansa. Walang pasok sa opisina, walang pasok sa paaralan. Ngayong taon, linggo. Next year, Lunes. Long weekend na naman. Siya lang, yung mga debotong Katolikong si Cory Aquino, yung anak niyang Noynoy Aquino, sumalangit nawa. Si Gloria Macapagal Arroyo, Kapampangan, mga debotong Katoliko. Si Fidel Ramos, Protestante. Si Erap, Katoliko. Wala. Yung galing sa Davao na palamura, napaka-brusko magsalita, nilalait ang mga kaparian. Yon
ang nagbigay parangal sa mahal na birhen. Totoo talaga yung kasabihan na kuminsan ang Diyos, ginugulat tayo. Yung mga hindi natin sukat akalain, sila pa ang nakatutulong. Totoo talaga yan. O ngayon, ikalawa, December 25, awa ng Diyos mulat sa Paul, ang araw ng Pasko ay holiday. Walang pasok kahit saan. Ang tao dapat nagsisimba. Kampante ang kaparian natin sa Pilipinas kasi hindi nga lang Pasko ang sinisimbahan. Yung lahat ng 9 na araw bago mag-December 25, sinisimbahan. Aba, pagod na nga ang mga pari sa simbang gabi. Yung isa pa, January 1. Kung malakas ang ingay ng paputok, edi aagahan ng misa. Gagawing alas 8. At pag ginawang malapit na sa alas 12, baka naman masakta ng mga nagsisimba pag uwi. Maputokan ng labintador. Pero ang bagong taon ay pistang pangilin. At sa darating na ito, araw ng Miyerkules. Kahit anong araw yan, sumisimba ang tao na parang araw ng linggo. Amen? Ganon ha? So ngayon, ang nangyari, yung ikalawang linggo ng Adbyento at yung Immaculada Concepcion, nagsabay. Ano itong nasa tabi ko? Korona ng Adbyento, sagisag ng panahon ng paghahanda para sa Christmas. May sindi na ang una. Sisindihan natin ang pangalawa. Ito po ay sumasagisag sa 4 na nalalabing araw ng linggo. Hindi isang linggo. Hindi yung mula Lunes hanggang Sabado na 4 na ganoon. Hindi 4 weeks. 4 Sundays. Kaya dapat sumisimba pag linggo. At dahil napakahalaga ng mga linggong ito, yung 4 na natitira bago ang December 25, dahil napakahalaga ito, kahit pa ang Immaculada Concepcion, hindi masapawan ang ikalawang linggo ng Adbyento. Yan po ang paalala ng mahal na obispo. O tingnan nyo, piyesta ngayon ng Birhen. Bakit ang kulay ni Padre kulay ng paglilibing? Ito ang kulay ng misa ng libing Ito ang kulay ng Kwaresma pag magmamahal na araw na. Kasi nga mga kapatid, napakahalaga. Napakahalaga ng bawat Sunday na yan. At dahil ngayong taon, December 25, 2024, ay Miyerkules. Yung 4 na huling linggo, bago sumapit yung araw na yon, December 1, una. December 8, ngayon, pangalawa. December 15, sisindihan yung iba ang kulay na kandila. Simula ng simbang gabi. At December 22, yung pang-4. Napakahalaga ng bawat isa na yan. Kahit pa December 8 ay piyesta ng Mama Mary, pag natapat yan sa linggo, yung celebration ng Immaculada sa ibang lugar ay bukas. Sa Barangay Talampas, magmimisa po ako bukas sa karangalan ng Immaculada. Kanina, iniisip ko, nagdadalawang isip ako, aawitin ba natin ng papuri sa Diyos? Paano ako aawit ng papuri sa Diyos? Ang kulay ng suot ko ay paglilibing. Paano tayo magsasaya? Naka-violet. So, nilaktawan. Pero bukas, mga kapatid, ang misa ay Immaculada Concepcion pa rin, pero may papuri. At ang suot ng pari ay puti. Nagdala din ako ng puting kasulya. Kanya lang, parang sa tingin ko ay, naka-live stream. Baka may makakita ay mabash ako. Kaya, minsan ayoko ng mga ganyan wala akong magawa. Andyan na yan Kasi pag tayo nagmisa ngayon, at na umawit ng papuri. Pag may nakapansin yan, nakapanood. Aba, ba't sila umaawit ng papuri? Sino ba yung paring yon? Maisumbong ko kay Bishop. O yan.
wala na akong kalayaan. Kumbaga, nakagapos yung kamay ko dahil sa mga ganyan. O ngayon, mga kapatid, meron akong, okay lang ba kayo? Baka kayo naiinip na. Meron akong gustong ipaliwanag. Dapat nating iugnay yung mensahe na, itong linggong ito'y napakahalaga. Bakit? Ano ba yung aral na kapaloob ngayon sa salita ng Diyos? Ano ba yung mahalaga dyan? Pader. Bakit hindi natin o mamaya, sa pagtatapos ng misa, magsasalve regina tayo. Amen? Awitan natin ang mahal na Birhen. Kung kailan yung malapit ng matapos. Parang ano na lang siya, afterthought. Kasi nga mga kapatid, napakalaga. Ano ba yan, Father? Ano ba yung sinasabi mong napakalaga? O ito na. Ang sabi ni Juan Bautista, ang panawagan niya ay ito. Saan na ba yun? Nang panahong iyon, nasa disyerto na si Juan. Kilala niyo ba kung sinong Juan ito? Ito yung anak ng baog na mag-asawa na hindi magkaanak. Kinuwentuhan ako ng mga tiga-Kambaog. Ako ba pangalan ng barangay na ito'y Kambaog? Father, iyan daw po nung araw, may babaeng baog na nalangin. Nanganak, kambal pa, kaya Kambaog. Isang babaeng baog, nanganak, kambal. Dalawa agad. Nung una hindi magkaanak-anak Meron daw kwentong ganyan. Ewan ko kung yun talaga yung totoo. Ngayon, itong si Juan Bautista, anak to ni Isabel at ni Zacarias. Parehong hindi magkaanak. Hindi ko masyadong ikukwento ito Nasa Lucas, kabanatang 1 ng Ebanghelyo ni San Lucas. Sa simbang gabi, kayo ay sumimba at maririnig natin yung mga buong kasaysayan nito. Ang mga ebanghelyo sa simbang gabi, puro tungkol sa mag-asawa, pagbubuntis, mga hindi magkaanak. Yan. Meron akong ipinagsasayaw sa ubando. Hindi kasi rin magkaanak. Ewan ko kung anong problema nitong mag-asawang ito. Yan, mga hindi magkaanak, mahimala, milagro, nagdalang tao, ayon, ang isinilang ay napakahalaga pala sa mata ng Diyos. Nung lumaki na yung batang yon, na himala, miracle child ng mga hindi magkaanak, nasa ilang siya, nasa disyerto, magkabilang panig ng ilog Jordan, at nangangaral, ito ang mensahe, ito ang panawagan, ito ang ating pakinggan ngayon. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, at nang kayo'y patawarin ng Diyos. Yun ang message niya. Pagsisihan, ano ba yung ating mga nagawang mali? Matatapos ang taon, napakaganda at mainam na balik-balikan natin 2024. Sino yung nakatampo? Sino yung nakagalit? Sino yung basta ngayon na hindi na lang nagkikibuan? Baka mamaya, ako pala ang may kasalanan. Ihingi natin ng tawad. Kung hindi man natin malalapitan mismo yung kinauukulan, alalaong bagay, unahin natin ang Diyos at ang mahal na Birhen. Panginoon, pinagsisisihan ko na ako man ay may naging bahagi doon sa alitang pinagdadaanan namin. Sana ako po ay pansinin niya at siya naman ay papansinin ko para manumbalik na muli ang aming magandang samahan. Pagsisihan natin, talikdan ang anumang mga pagkakamali at kasalanan. Tandaan ninyo, ang mahal na Birhen, hindi nabahira ng kasalanan yan. Tayo lang ang nagkakaroon ng ganyan. At sa gayon, yung panawagan ni Juan Bautista na yon, natupad ang sinasabi ng propeta. Ano ang nasusulat? Basa! Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ang pagdating ng Panginoon. Ang Adbyento, pagdating. Ang ibig sabihin ng Adbyento, pagdating. Ang awit ng Adbyento, halina Jesus,
Halina, halina, Jesus, dumating ka na. O ano isasalubong? Ano madadatnan niya? Kompleto ang mga Christmas decor, Christmas tree, Santa Claus, parol, kumukuti-kutitap na mga ilaw, handa sa Noche Buena, regalo at aginaldo sa lahat ng mga inaanak, may bagong damit, may bagong sapatos, ang buhok, pinabago ayos, pati ang mukha, may pambayad kay Vicky Bello, pinabakbak, hindi ko na makilala, nagmukhang artista, gumanda. Pero ang puso't kalooban, bulok, panis, tsismosa pa rin, nambubulyaw pa rin, nananakit pa rin ng asawa, ng bababae, nagsusugal, naglalaseng, susuray-suray sa daan, nakakahiya, parang walang pananagutan sa pamilya. Suwail sa mga magulang, ninanakaw yung mga sukle, nanloloko ng kapwa, scammer, online, scammer. Pati ang simbahan naggagayak, may pamaskong gayak. Ang mga karo ng poon, ang gaganda ng gayak. Tama lahat yan, pero kung makakaligtaan, puso't kalooban, mabuti pa, cancel na natin ang Pasko. Huwag na ituloy. Para saan? Butas na naman ang bulsa. Ubos ang 13th month. Ubos ang Christmas bonus. Mula pa September, nag-iipon na sa isang iglap. Napawi na lahat. Kinamusta ko nung bagong taon na. O, kamusta na? Father, stress na stress ako. Puro traffic. Nadukutan pa ako doon sa may SM Baliwag. Sa kakamadali ko, nadukutan ako dyan sa palengke. O ano? Ano nangyari sa Pasko? Wala. Puro gastos. Butas ang bulsa. Dumating ang Pasko, lumipas ang Pasko. Ano ang alaala? Wala. Patuloy pa rin yung hidwaan nilang mag-asawa. Patuloy pa rin yung tampuhan ng mga magkakapitbahay. Magkakabarangay na nagngaling-ngaling magkalmutan. Ba't ganon? Ano pa yan? Anong diwa na yan? O mga kapatid, pagsisihan ng kasalanan. Ang mahal na birhen, hindi nagkasala. Kaya pinararangalan natin siya ang tanging exempted. Hindi nahawa ng COVID. Lahat tayo nahawa. Nakakahawa talaga yung kasalanan na yan. Daig pa yan ng COVID na virus. Si Mama Mary, hindi nagpapabakuna, hindi nahahawa. Binukod tangi ng Diyos. At sa kabila na siya ay kalinis-linisan, niyayakap pa rin tayo. Tinatanggap tayong karumi-rumihan. Tayo, dahil sa kasalanan, sa laula. Tayo, dahil sa kasalanan, marurungis, mabaho. Si Mama Mary, ang bango-bango. Simbango ng mga bulaklak. Ang mahal na birhen, napakalinis, napakadalisay. Kumbaga sa ginto, tunay, 24 karat. Tayo, mga peke. Tayo, marurumi, kadiri. Niyakap pa rin tayo. Itinuring tayong mga anak. Kaya dahil dyan, tumanaw tayo ng utang na loob. At patuloy natin siyang parangalan. Tumayo po tayo mga kapatid. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, umaalingaw-ngaw pa rin ang tinig, panawagan ni Juan Bautista. Magsisi at tumalikod sa kasalanan. May katiyakan nating hilingin, Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang may pag-asang akuin ng simbahan, ang panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang ipakita ng mga bansa ang pag-asa sa paghahari ng pag-uunawaan, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang maging pag-asa ng mga may sakit, nalulungkot, nagdurusa at nagdarahop ang pagdamay ng mga malulusog, masisigla at may kaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang tayong natitipon ay mapuspos ng pag-asa habang sinisikap nating magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang makamit ng mga yumaong nakinig sa panawagang magbalik loob, ang makaharap ang Panginoon sa kanila'y nagpatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Pinagdarasal po natin ang lahat ng mga deboto ng mahal na ina dito sa ating dumarating at dumadalaw dito sa ating bisita ni Nana Ake. Lalo na ang mga may mga sakit at karamdaman. Pagalingin nawa sila. Pinagdarasal natin ang mga kahilingan ng bawat isang naririto ngayon. Ang mga pamisang iniaalay. Ang mga nangangasiwa at namumuno sa pagdiriwang ng nobenaryo at ng kapistahan. Pagpalain nawa at gantimpalaan silang lahat ng Diyos. Ama naming maawain, patuloy pa rin naming naririnig ang tinig ni Juan. Pagbigyan mo kami sa aming kahilingan upang makasalubong kaming puno ng pag-asa kay Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo at sisindihan po ngayon ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento. Amang mapagmahal, pinupuri ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan na nagtuturo at gumagabay sa amin. Siya ang manunubos ng lahat ng mga bansa. Amang maawain kami ay iyong basbasan habang aming sisindihan ang ikalawang kandila, ang korona ng Adbyento, at ang ilaw nito ay maging tanda nawa ng pangako ni Kristo na ihahatid sa amin ang kaligtasan. Hinihiling namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. So habang sinisindihan, aawit tayo. Halina, Jesus, halina. Ay tinawag mo, sambayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina.
halina Jesus, halina. Awit ng pag-aalay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin
upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik, inaasahan po naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Itong pinakabanal at pinakasagradong bahagi ng Santa Misa ay ating dadasalin ngayon sa orihinal na wika ng Inang Simbahan. Kung ano ang pagkakakilala ng Santa Misa nung panahon ng ating mga ninuno na ang misa ay Latin. Vere sanctus es Domine, tunay kang banal, Panginoon. Fons omnis sanctitatis, bukal ng tanang kabanalan. Hec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis upang para sa amin, corpus et sanguis fiant, maging katawan at dugo. Domini nostri, Panginoon namin, Yesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem, kinuha niya ang tinapay. Et gratias agens, nagpasalamat. Friendship, pinaghati-hati. Deditque discipulis suis, iniabot sa kanyang mga alagad, dicens at sinabi, accipite, et manducate canin ninyo, ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, ang aking katawan, quod pro vobis tradetur. Nung panahon ng ating mga ninuno na ang misa ay nasa wikang Latin, sa bahaging ito'y ibinubulong, Panginoon ko at Diyos ko. Simili modo, gayon din naman, postquam cenatum est, nung matapos ang hapunan, accipiens et calicem, kinuha niya ang kalis. Iterum tibi gratias agens, muling nagpasalamat sa iyo. Dedit discipulis suis, dicens. Accipite,
tanggapin ninyo. Et bibite, inumin ninyo, ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, kalis ng aking dugo. Novi et eterni testamenti, bago at walang hanggang tipan. Qui pro vobis, para sa inyo. Et pro multis effundetur, ibubuhos in remissionem sa ikapagpapatawad, peccatorum, mga kasalanan. Hoc facite, gawin ninyo ito in meam commemorationem. Panginoon ko at Diyos ko. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkain inumin, bilang sasalungan Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Iba-iba ang mga bansa, iba-iba ang wika, iisa pa rin ang pananampalataya. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kalinis-linisang Immaculada Concepcion, ng kabiyak ng kanyang puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso estibi Dea Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Sa tagubili ng nakagagaling na utos, turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, mga kapatid, ipahayag po natin ng may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo, paragang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you sa inyong lahat. God bless po. Corporis et sanguis Domini et liberame per hoc sacrosanctum
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ay darating, ipaghanda natin ang kanyang pagdating. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
So mamaya, bago po natin tuluyang tapusin ang banal na misa, aawit po tayo ng Salve Regina. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina. Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayamang sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian ng langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Ang tulong ng Panginoong Diyos ay mamalagi nawa sa atin. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon ay iinsensuhan po ang mga poon sa karo
bago magsimula ang maringal na prosesyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon.